Eto na ang inaabangan ng lahat, Kapitan Jer versus Doc Gin Esports. Talagang naging seryosohan yung laban na to. Kasi sila Doc Gin nagsama-sama pa. Parang nakabootcamp sila nung game na to. At ako naman yung kinuha kong mga player yung alam kong kayang lumaban sa tournament. Game 1 lang to guys, bukas natin i-upload yung game 2. At teka, baka kilala mo lang ako at lagi kang nanonood pero hindi ka pala nakapollow sa page. I-follow mo na yan, isa lang At kung hirap na hirap ka na sa RG, mag-PM ka lang at ipapilot mo na yung account mo. Siyempre guys, may bayad yun Draft pa lang nagkainitan na. Unang bina namin Vayne. Siyempre hindi namin yan o-open. First ba nila? Natalia. Alam din nila Doc Gin kung sino yung mga kampi ko dito na predict niya na. Tapos binan namin yung Ling, then binan nila yung Sun. Matik na yan, di ma-open yung Sun at Vayne sa game na to. Tapos nagban kami ng Hayabusa kasi hirap kami sa mga assassin. Lalo na yan yung meta ngayon. At Lilia, pinurse pick namin. Sila naman Roger ni Doc Gin. Tapos XP lane na edit. Dito natuwa na kami kasi nung kinuha nila yung edit, ang pang-counter na lang sa glue Faramis. Kasi dalawa lang pang-counter sa glue guys X-board tsaka Faramis. Nag-pick na sila ng edit, tapos pumick na rin sila ng roam. Kaya wala nang chance para mag-X-board sila. So, gusto ko sanang iban yung Fara dito, tapos mag-glue kami. Ang problema, bina ng kalaban yung glue na predict nila yung gagawin namin. Bina na rin nila yung Terisla kasi sobrang lakas din sumustain yan. Kami naman Fredrin tapos Sushin. Tapos nag-Farami sila. Kinuha namin Brody at Yuzong. Kasi ito na lang yung natitirang XP lane guys na makuna talaga Tapos yung Brody para kaya niyang solo lane. So ayun, ang lineup namin dito Saber Roam, XP Yuzong, Lilia Mid, Gold Lane Brody at Jungle Harley. Andito na tayo sa Game 1 ng Doc Gin versus Kapitan Jer Esports. Digmaan na! Pareho kami ng playstyle guys. Play safe lang. Yung item muna bago magpalagan. Kaya walang nangyaring clash nung early game. Kaya dumiretso na tayo dito sa first turtle na aking sinisimulan. At ang problema, lumalim yung Yuzong namin. Na-knock up siya sa loob ng tore. Kaya mahihirapan kaming kumontes dito. Kasi wala yung XP lane namin. At nandito na sila nakapwesto. Biniburst yung turtle pero nalasit ng Lilia. At maghahabol ba sila? Hindi. Makaka-out pa ako. Nakuha namin yung turtle doon. Pero alam nila na magpa-farm pa ako. Kaya pinuntahan nila at nireactan ng kampi ko. Kasi ang sabi ko, reactan nyo. Baka makuha nila yung red buff ko. Tingnan nyo dito guys kung gaano kalupit yung instinct ko. Missing silang lahat at chinek ko yon. Nandun nga yung chip nila pero nanggigil siya kasi napredict kung nasaan siya. Papalag sila na pa-ulti na yung chip dito. Yung mga kalaban ay 5. Yan yung kahirapan kapag chip yung kalaban at na-knock up ako ng edit. Wala na akong kawala pero may respong ginawa yung Brody namin. Ang problema may ulti yung para kaya makaka-out pa sila. Pero yung Yuzong dito hindi papayag na walang makukuha. Lancelot mananakbo pero yung Roger na palalim sa top lane at binigyan ng Saber namin kaya 1 for 1 trade gold lane yung nakuha nila. Dito nagpapapost yung kalaban pero di yata napansin ni Boss Waknu or hindi niya alam yung sign na P. Kasi pag P guys, post yan. Or hindi niya napansin kaya naman makukuha na naman namin yung turtle dito. Kasi dadalawa lang yung kumontes sa kalaban. Siguro merong lag sa kanila. At Lilia na naman yung nakalasit doon. Napatay pa namin yung chip. Pero yung edit, mabibigyan yung Saber namin. At nung pagsabi nila ng post, doon lang pinost ni Sir Waknu. Hindi yata naglag, gumawa lang sila ng plano dun sa post. Kumbaga time out sa basketball kasi ginank nila yung top lane. Bagsak yung Brody pero may respo kaming gagawin at isa yung nakuha nila sa amin pero 4 ang kapalit. Dalawa pala kasi yung Saber namatay din. Good trade na yun, Roam plus Gold Lane. Kapalit 4 na kalaban, may Torre pang kasama. At dito sa gitna, sabi ko sa kanila, para mag-isa kasi lumabas yung mga kalaban sa baba. 3 lang yung nakita sa mapa, kaya 2 yung magde-def dito sa gitna. Pero binigyan ko na yung Faramis nila at mamamatay siya. Na microhan ko pa yung edit at babasagin ko yung Torre na pa-ulti yung edit nila at mamamatay yung Saber namin. Pero okay lang, 1 for 1 trade naman.
At up na ulit yung turtle dito at lumabas sa mapa yung Lancelot. Masyado siyang malayo kaya burst na ang naging call dito. Di na umabot yung kalaban kaya naman yung turtle ay kami na naman ang makukuha. Pero napalalim yung Yuzong dahil binigyan ng chip nila. 5 na naman yung kalaban dito pero may counter go kaming gagawin. Ulti galing kay Pharah pero yung Lilia at Brody maghahabol pa kasama yung Saber. 2 na yung bagsak sa kanila. Tumatlo pa kaya may kasamang TP sa muka. At dito nakapwesto yung Saber namin. Ang sabi ko sa kanya, pag tumekbo siyan, bigyan. Ayun na nga, humarap yung edit nila. Pero may ultimate siya at masusustain niya yung 2 SS namin doon. Mapoforce din yung ulti ng Lilia. Kaya kami ay magbabak muna. 3 ulti yung kinumit namin doon pero hindi namatay no? Sobrang kunat. Pero may counter go na gagawin yung kalaban. At sabi ko, magback ka na dyan kasi ikaw ay napapalibutan. Hindi naman tinuloy ng chip nila. Kaso lang, mainit yung Yuzong namin at bigyan daw yung chip na to. Hinabol niya na at inultihan at sobrang sakit ko na guys. Level 12 na ako dito. Snowball talaga. At wala nang ulti yung Pharah kaya bakbaka na to. Pinasok sa loob. Dito na naman, nagkaroon ng clash. Bagsak yung 3 nila, triple kill para kay Brody. At kukunin namin yung blue buff pero yung edit ng Giggle may ulti pa yung Saber. Kaya 4 pa silang namatay doon at up na yung Lord. Ang yabang ng mga kampi ko dito guys, tinatawanan sila. Pero yung Lord, biniburst na namin. Di ko alam saan sila natatawa dyan guys ha. Yung mga kalaban, ko-contest pa kaya hindi na. Kaya naman yung Lord, libre nating makukuha. Yabang ni boss sino daw mga to? Ayun, pumuyok tuloy. Hindi tayo nakasan kaya XP lane yung pinag-flow natin sa top lane. Pero nandun lahat ng kalaban kasi may ulti na naman na binitaw yung chip. Bagsak yung Yuzong namin at 5 silang nandun. Pero yung Tori sa gitna ang kapalit. Para miss dito magde-def na pa-conceal na rin yung chip nila at Brody ang bibigyan pero may ultimate din galing kay Saber. Mapapa-ulti yung Brody pero mamamatay siya at back na. Kasi 3 na lang kami dito, 2 yung namatay at kung pumalag pa kami baka maubos pa. Okay naman yung nangyari kasi low HP na yung Tori nila sa baba. Up na yung Lord dito at Lord Dance malala ang mangyayari kasi hindi kami kumakampante. Kasi kahit lamang na lamang kami sa item guys, cheap pa rin yung kalaban na biglaang magiging 5 sa inyong harapan. Napapalow yung Yuzong dito kaya sabi ko mag-out muna siya at ni-reset namin yung Lord kasi yung chip nag-conceal na. Papasok sila dito, hino-hold yung Lord. Pinurse ko yung pang-tipin niya pero nandito naman silang 5 at Lancelot ang unang mabibigyan. Nag-ulti na yung Paramis kaya ito na yung go signal para sa akin. Normal hit kay Roger at babagsak siya. Pati yung Para at Edit na matay na. Mega kill para kay Lilia at hahabulin ko dito yung chip nila. Takbo hanggang may lupa. Inistikiran ko pa na umiiyak at ang call ko dito tapusin na ng mga kampi ko dahil Pharah lang ang magde-def sa kanila. Hindi ko minamadaling patayin tong chip kasi ang kailangan ko lang wag siyang makauwi. Kasi kung sakaling hindi matapos ng kampi ko, pag nagka-lord, kulang sila ng roamer. Pero tinowerlock nila at wala nang umabot na kalaban. Kaya natapos yung laban at panalo tayo sa Game 1. Siguro kaya sila natalo dito sa Game 1 kasi nakuha ng Lilia yung comfort pick niya at counter pa sa Paramis nila. And yung Lancelot nila, hindi nila napagana. Kasi dapat sa Lancelot lahat ng objectives, 'di ba? Pero wala silang nakuha kahit isa.